Dimitri Bivol, kinall out na nga po si Canelo Alvarez at si David Benavides. Sabi ni Bivol, nakahanda sa trilogy kay Artur Beterbiev. Nakahanda rin ng rematch kay Canelo Alvarez at nakahanda rin siya kay David Benavides. Depende raw kung anong offer kay Bivol at wala siyang tatanggihan. Doesn't matter, trilogy, Benavides, Canelo, or... Pinagdalawang isip si Bivol na pumalag kay David Benavides. Sa ngayon, magpapahinga daw muna si Bivol dahil may mga minor injuries din siya. Kailangan daw mag-recover ang katawan niya at babalik ulit. Tingin ko mga tol, trilogy ang mauuna dito para matuldukan na ang laban kay Artur Beterbiev. Sa iba pang balita, Josh Padley the Electrician. Tutulungan daw ni Haring Turkey si Josh Padley. Josh Padley said Turki Al Sheikh paid him enough to retire and promised to bring him back again for being brave enough for fighting Shakur Stevenson on 4 days notice. So he will not returning to his electrician job and he will now training full-time as a boxer. Binayaran daw ni Haring Turkey itong si Josh Padley ng mas malaki kumpara sa kinikita niya bilang electrician. Pwede na nga daw magretiro si Josh Padley mga tol. Pero kinausap daw siya ni Haring Turkey na bibigyan pa ito ng laban. Kaya hindi na raw ito babalik sa pagiging boy electrician dahil magiging full-time boxer na ito. Umabot si Josh Padley ng 9 rounds sa 3 Division World Champion na si Shakur Stevenson. Hindi na yun masama mga tol, 4 days o 3 days notice lang. 3 Division World Champion ang kalaban mo na well-trained pero umabot ka pa rin ng 9 rounds. Paliwanag ni Josh Padley pagkatapos ng laban, okay naman daw yung mga patama ni Stevenson sa muka. Pero yung patama daw ni Stevenson sa body shot, hindi raw niya kayang tanggapin dahil kulang sa conditioning. Ganyan kasi ang mangyayari sa boxer kapag kulang ang conditioning lalo sa katawan. Alam niyo naman mga tol, 3 days notice lang si Josh Padley. Hindi talaga yan nakapag-training sa katawan. Walang pampatigas. Sa iba pang balita, promoter na si Ed Hearn gusto niya ikas ang bakbakan ni Shakur Stevenson versus Tank Davis. Ito raw ang isang unification na dapat mangyari sa lightweight. Pero papalag kaya si Tank Davis kay Shakur Stevenson. Kailangan talaga ni Tank Davis makipag-unification laban din sa malulupit. Isang knockout puncher si Tank Davis pero kung makalaban niya si Shakur Stevenson, siguro mahirapan din dito si Davis. Maingat itong si Stevenson kahit hindi knockout puncher ang kalaban niya. Kaya kung isang Tank Davis ang makalaban niya, nako, mas maingat ito. Mas bibilis ang takbo nito sa ring. Pero ang kagandaan kay Shakur Stevenson mga tol, pumupuntos. Sinisigurado ni Stevenson na lumalamang siya sa bawat round. Ganyan kasi ang laro sa boxing. Kailangan mo lang lumamang sa bawat round hanggang matapos. Ang kagandaan lang kasi kapag natutumba mo ang kalaban, entertaining sa mga fans. Kailangan din kasi entertaining din ang bawat laban mo, hindi boring. Yung style ni Shakur Stevenson, ayos yan dahil sigurado ang panalo. Pero pagdating sa entertainment, kulang siya sa karisma. Sa iba pang balita, Naoya Inoue versus Murodjon Akhmadaliev, may magandang negosasyon na raw. Ayon sa manager ni Murodjon Akhmadaliev, nakausap na raw nila ang kampo ni Inoue at maganda naman ang negosasyon. So abangan natin mga tol, sana matuloy na itong Inoue versus Akhmadaliev. Abang na lang po tayo ng next update mga tol.